Dito po sa Nehemiah, chapter 1, beginning from uh, verse 4 hanggang 11. Sabi po dito, nang marinig ito ni Nehemiah, naupo siya at napaiyak. Ilang araw, sabi niya, ilang araw po ako, Panginoon, na nagdalamhati at nag-ayuno, dumadalangin ako sa iyo sa kalangitan, sabi niya. O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa iyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa iyong pangako at umiibig sa iyong mga utos. Lingapin niyo po kami, pakinggan ang aming mga dalangin. Dumadalangin po kami, araw at gabi, para sa Israel. Inaamin po namin na nagkakasala po kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinakalaban po namin kayo at di namin kayo sinusunod sa inyong mga kautusan. Nilabag namin ang inyong mga tuntunin na binigay niyo po sa amin sa pamagitan ni Moises. Sinabi niya sa kanila, kung kayo'y tatalikod, ang sabi po ninyo, pangangalatin po ninyo kami sa gitna ng mga bansa. Subalit kung manunumbalik po kami sa iyo at tutupad sa iyong mga utos, kahit saan man kayo mapapadpad, titipunin ko kayo muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing na inihahanda para sa inyo at ako'y sasa inyo. Sila'y inyong maging lingkod na tinubos ng inyong mga kapangyarihan at lakas. Yahweh, dinggin po ninyo ang dalangin namin kung kami inyong lingkod na nagnais magparangal sa inyo. Pagtatagawin po ninyo kami sa aming mga lakad at loobin po ninyong kahabangan kami ng aming hari. Meron lang po akong apat na isi-share po sa inyo. Apat na key, apat na susi. Tungkol po sa panalangin ni Nehemiah. Well, kung familiar po tayo sa Book of Nehemiah, makikita po natin na si Nehemiah po ay medyo nalulungkot siya gawa ng maayos ang buhay niya doon sa dayuhang lupain. Maayos po ang buhay niya sa Persia, ngunit yung kanyang lungsod, yung kanyang mismong bayan ay wasak. Sira yung mga pader, sira yung mga bahay, sunog. Wala walang kapag-apag-asa, kung kaya sobra po siyang nalulungkot. At dumating siya sa punto na kailangan niyang idulog sa Panginoon at idulog din niya sa hari. Okay? So, meron pong apat na katangian dito na dapat nating maintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng pananalangin ni Nehemiah. Pero bago po yan, habang nininilay-nilay ko po siya, kikita ko po na mukhang yung atin pong dinaranas ngayong pandemic ay tatagal pa. Di ko lang alam kung ilang taon. Di ko naniniwala doon sa mga extension nila na 1 linggo. Dahil pagtapos ng extension nila, extension uli. At pag dumating yung extension na yon, due, extension uli. So, ba't di na lang nila tayo tapatin na hanggang 2025 pa tayo? Huwag na nila tayong paasahin ngayon. Well, anyway, si Nehemiah po ay wala ho siyang ibang malalapitan eh. Wala siyang ibang alam na makakatulong sa kanya kundi ang Diyos nila ng Israel. Meron pong apat na karakter po dito makikita natin kung paano po si Nehemiah nanalangin. At siguro yan din po ang gagawin natin kung paano po natin ipanalangin yung situation natin. Una, nung si Nehemiah po nanalangin, binibigyan po niya ng emphasis yung karakter ng Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, di po ba kayo ay matapat sa Israel? Di ba kayo ay matapat at napakabuti sa amin? Di ba kayo ay nangangako sa amin at alam namin tapat kayo sa inyong mga salita sa kabila ng hindi naman kami tapat? Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo maawain at kayo mahabagin. So, ang una pong makikita po natin dito ay kapag si Nehemiah po nananalangin, ay binibigyan niya ng diin yung karakter kung sino yung kausap niya.
Pangalawa, ay nakikita po niya na kaya po sila nagkakaroon ng problema dahil po sa kasalanan na meron sila. Ang totoo po nun, hindi pa ho tao si Nehemiah, malaki na ho ang problema ng Israel. Kung tutuusin, yung pagkabagsak ng Israel at pagkawala nila sa kalamayan at nagkapangalat sila, hindi po kasalanan ni Nehemiah yun. Pero gayon pa man, inako ni Nehemiah ang kasalanan ng buong Israel. Kayo ho ba naniniwala na yung naranasan natin ngayong COVID na yan, kasalanan mo ba yan? Well, kung ako tanungin ninyo, hindi ko kasalanan yan. Bakit? Unang-una ho, iniingatan ko sarili ko para hindi magkasakit. Pangalawa, kumakain ako ng hindi naman sobra-sobra, tama lang. Pangatlo, alam ko anong ibig sabihin ng tamang pagtulog at tamang ehersisyo. Pang-apat, wala akong bisyo. Di ba? Pero ano po ang nangyayari sa ating paligid po ngayon? Sino ho ba ang unang madalas na tinatamaan dito? Di ba yung mga abusado? Pero bakit tayo mga matitino, damay? Di po ba? Di ba kayo nagtataka? Di ba dapat ang lahat ng abusado na naubos na sila ng sabay-sabay para matino na lang ang matira? Di ba? Sana ganun. Bakit sa kabila ng mga nangyayari ngayon, tayo mga matitino ang nagsasakripisyo, tayong nahihirapan, tayong nag-a-adjust, tayong umuunawa, lagi na lang tayo. Di po ba? Pero ganun pa man, si Nehemiah po, hiningi po niya ng tawad. Ang lahat ng kagaguhan, meron ng Israel. Okay? So, pasensya na po kayo sa term ko, kasi po ang mga tao, pag alam na niyang tama, tapos ginagawa pa niya, ang tawag po niya na kagaguhan. Di po ba? Kasi po, iba po yung tanga. Ang tanga po kasi hindi niya alam ang tama at mali, kasi tanga nga po. Pero alam mo na yung tama, ginagawa mo pa rin, iba na ho yun. Di po ba? Kahangalan po yun. Now, iningi ng tawad po ni Nehemiah ang lahat po ng kahangalan, meron ng Israel. Pangatlo, ay kiniklaim po niyang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, Lord, pagka kami po nagpapakababa sa inyo, di ba promise niyo sa amin, ibabalik niyo kami sa aming ibabalik niyo kami sa aming bansa at i-restore niyo po yung Jerusalem. Promise po ninyo yan. Pang-apat, dapat specific po tayo sa prayer natin. Di po ba? Pag nalangin po kasi tayo, intindihin po natin yung panalangin natin. Huwag po tayong laging nanalangin sa mga material na bagay. At saka, pwede po ba huwag tayong nanalangin ng good health? Nanalangin tayo ng good health, hindi naman tayo natutulog ng tama. Nanganangin tayong good health, hindi naman tayo nakain ng wasto. Di ba? Paulit-ulit na lang natin yung kinakain natin. Gustong-gusto natin lagi, yung mga gustong-gusto lang din natin kainin. Sa totoo lang, ang gustong-gustong kainin ng Diyos para tumagal buhay natin, gulay. Ayaw natin kainin yun. Gusto natin kainin yung mga nasa online. Di ba? Tsaka yung mga milk tea. Di ba? Milk tea, banana tea. Di ba? Jollibee. Ngayon, magpipray tayo ng good health. Di ba ginagawa nating nakakalito yung prayer natin. Nanalangin tayo ng kaayusan ng ating pangangatawan. Hindi naman tayo sumusunod ayon sa ating pananalangin. Ano ang tawag doon? Di ba isang uri din ng kahangalan yun? So dapat maging specific tayo sa pananalangin natin. Kung mananalangin po tayo ng good health, so mga ayon po tayo doon sa pananalangin natin ng good health. Isabihin, dapat umiwas tayo sa mga pagkain na mabilis makapagpapataba. Di ba? Kung mahilig ka sa sinangag, pwede ba? Once a week lang. Di ba? Hindi yung araw-araw nagsinangag ka, may itlog ka na, may tuyo ka pa, araw-araw. Tapos nagnanalangin ka ng good health, di ba? Kahangalan po yun. Yun po yung sinasabi dito, dapat maging specific po tayo. Kung kayo po yung nanonood sa live screen, intindihin po niyo yung sinasabi ko. Di po ba? Ayaw nating mahawaan ng COVID. Di ba? Stay at home daw, be safe. Pero huwag ka, pag nainip kayo, layas kayong layas kung saan. Di ba? Tapos sisisihin nyo yung kapitbahay nyo dahil nahawa kayo. Ano ang tawag nun? Now, intindihin po natin mga kapatid na pag tayo nanalangin po sa Diyos, huwag natin gawin ang Diyos na parang siya yung yaya, tapos tayo yung bata na takbo ng takbo kahit saan, tapos ang gusto mong mangyari, babantayan ko saan ka pupunta ng Diyos. Hindi ho, ganun eh.
Ang pagkakaintindi po kasi sa Panginoong Diyos, meron ng Diyos na responsibilidad sa akin, meron din akong responsibilidad sa Diyos. Nakakapagod din ho kaya yung lagi ho tayong nahingi sa Diyos, tapos tayo mismo, hindi naman tayo sumasang-ayon sa ating hinihingi. So, yun po yung ibig pong sabihin. Hindi ho ako nagagalit, nagpapaliwanag po ako sa inyo. Nagagalit po ako sa sarili ko kapag hindi ho ako umaayon doon sa gusto kong mangyari, na gusto kong gawin sa akin ng Diyos. Yun po yung nakakagalit eh. So, hindi ko ho kayo pinapagalitan. Ang pinapagalitan ko po yung sarili ko. No, antindihin natin yung ating mga sinasabi, yung ating pinapanalangin, at yung ating inilalapit sa Diyos. Well, anyway, si Nehemiah po isa lang ho ang gusto niyang mangyari. Ano yon? Lord, bigyan mo ako ng favor. Now, guys, listen up. Kayo man na dito sa church at yung nandiyo sa live screen. Isa lang po ang gusto niyang mangyari. Ano yon? Nakaawaan siya ng Diyos, ma-restore uli ang wall ng Jerusalem para silang lahat na nagkakalat, sama-sama uli, mabuild nila ang kanilang bayan. Pangalawa, nabigyan siya ng favor ng hari sapagkat pobre naman, ala namang kakayahan, si Nehemiah na gawin ito. So kapag pumayag yung hari, na boss na niya, kanyang pinaglilingkuran, yun yung supporter niya. At ito yung magpuprovide ng kanilang pangangailangan. Di po ba? So, yun po yung panalangin, very specific. Ngayon guys, ang ipapanalangin natin, kayo na nandiyan sa live stream, sa mga tahanan, kami na nandito sa church, na bumalik nawa dati ang normal nating mga buhay. Kasi hindi ho ito new normal. No? Ang tawag ho nito ay abnormal. Nag-uusap tayong dalawa, nandito ako, tapos nandiyan ka sa portal ng cellphone ko. Hindi ho yan new normal. Abnormal po yan. Di po ba? So, hindi ho ako buy dyan sa idea niyan. Ang gusto ko pong normal ng usapan, nagkikita tayo mata sa mata. Nababasa ko yung body language mo. Yun ang normal. Dahil mga tao po tayo, hindi tayo nilikha ng Diyos na mga robot. Okay? So, yun po ipapanalangin natin, mga guys, mga kapatid, nandyan man sa bahay, na balang araw, ay makasimba tayo uli sama-sama. Panalangin natin na bumalik tayo sa normal. Okay? But before we do that, ay samahan po ninyo ako sa prayer as if itong panalangin ko, boses po nating lahat. Okay? Tayong lahat ay tumungo at tayo po'y mananalangin. So mabay po kayo, mag-amen po kayo doon sa nakakaintindi. Panginoon, marami pong salamat sapagkat Panginoon, medyo po mabigat yung saloobin namin. Alam nyo naman, Panginoon, na hindi kami masaya sa ganito. Na sa tuwi-tuwi na baga, Panginoon, ay hindi ho kami malaya na magtitipon-tipon dahil ipinagbabawal po ngayon. Ang unang naapektuhan nito, Panginoon, ay ang church ninyo, ang household ninyo, ang inyong sambayanan. Kung kami, Panginoon, ay nag-grieve, how much more pa kaya kayo? So we beg of you, God, have mercy on us. Alam namin, Panginoon, na hindi rin po kayo natutuwa at hindi rin kayo masaya na ganito kami. At Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sapagkat maikli lamang ang aming pangintindi at aming pangunawa. We are a finite being. Dakilang Diyos, hindi namin alam, Panginoon, far ahead. And what lies ahead, Panginoon? Kayo ang nakakapatid. Kung ito po'y pinapahintulutan nyo na mangyari, Panginoon, so be it. But then, oh God, gaano ba katagal ito, Panginoon? At hanggang kailan kami maging ganito? Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, sa aming mga pananalitang ito, kung lumalabas man kami na ay mga hangal. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Sa aming pagsuway sa inyo, Panginoon, na ang sinabi ninyo, kami, katawang lupa, dapat naming ingatan ito, sapagkat ito'y templo mo na hindi namin dapat sirain. Pero ang ginawa namin, Panginoon, araw-araw naninigarilyo, araw-araw umiinom, walang tulog. Tapos nananalangin pa kami ng good health, keep safe. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po ang buong sambayanan ng Pilipinas sapagkat mga hangal po kami, Panginoon.
Nananalangin kami sa mga bagay na hindi namin inuunawang mabuti kung anong ibig sabihin nito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil hindi kayo yaya namin. Hindi namin kayo pulis. At hindi kayo ATM. Nalalapit lamang kami sa inyo sa oras na kailangan namin kayo. Patawarin niyo po, Panginoon. Patawarin niyo po kaming lahat. Dakilang Diyos. Ang sabi niyo, Panginoon, if you confess your sin, you are faithful and just. Lord, alam namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, justice has been done. Justice has been saved. Lord, yamang naranasan namin ngayon, Panginoon, ang ganitong situation namin, consequence na aming kasalanan. Patawad po uli. Panginoon, hindi lamang ang church na to, hindi lamang ang lahat ng churches ng Luzon, Visayas at Mindanao, kundi ang iba pa mga churches, Panginoon, worldwide. Patawarin niyo po ang inyong iglesia, Panginoon, sapagkat lukewarm kami kung nananalangin. At kung manalangin man kami, pang sarili lagi ang aming gustong ipapanalangin. Patawad po because we are so selfish. Lagi lang namin nakikita mga sarili namin. To the point na nakakalimutan namin, Panginoon, ano po ba talaga yung gusto mong mangyari sa amin? Ano ba yung kalooban mo sa amin? Madalas, sarili lang namin na nakikita namin sa salamin. Patawad po, Panginoon. Patawad, O Diyos, sa aming kakulangan. Patawad, Panginoon, bagaman alam namin na dapat ka naming unahin. Pero sa totoo lang, sa 24 hours na ginagawa niyo, Panginoon, tira-tirang oras lang, madalas, ibinibigay namin sa inyo. And yet, lagi po kaming humingi ng tawad sa aming mga kakulangan. Sa totoo lang, Panginoon, hindi kakulangan ang dapat naming ihingi ng tawad sa inyo, ay ang aming mga kahangalan. Humihingi kami ng mga bagay na hindi naman naman dapat hingin ito sa iyo dahil itong mga bagay na ito ay dapat na lang namin gawin. Responsibilidad namin, Panginoon, na umaga pa lang unahin ka namin. That's our responsibility. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos. Dahil madalas, tira-tira na lamang ibinibigay namin sa inyo. Kaya siguro nga, buti nga sa amin ngayon, watak-watak kami. Malalayo kami sa isa't isa. Ngayon, nag-iisip kaming lahat ngayon, what will happen next? Patawad po, Panginoon. Patawad kung sa tuwing kakain kami sa hapagkainan, lagi lang naming iniisip, sarili namin. Humihingi kami lagi sa inyo ng proteksyon at kalakasan. Pero hindi ba namin naiisip na maraming nagugutom ngayon? Maraming di kumakain ngayon ng wasto. Naalala kaya namin sila? Meron ba kaming kakarampot na portion ng mga barya na iipunin namin para mapakain din namin sila? Lord, patawad po. Kaya marami ngayong walang trabaho para mapag-isip-isip din nila. Ang hirap pala ng magutuman. Marami pong kumpanya ngayon bumagsak, mga negosyanteng mayayaman bumagsak, mga artista walang trabaho. Buti nga sa aming lahat, Panginoon, para matuto kaming mag-isip kung sino ba talaga kami at kung anong purpose, bakit kami nag-i-exist. Patawad, Panginoon. Patawad po. Dapat kayo ang nakasentro ng buhay namin. Nakaupo sa trono ng puso namin. Dapat kayo, Panginoon, ang source ng kalakasan namin araw-araw. Dapat kayo ang pundasyon ng aming buhay. Dapat nga po sana ganon. Pero sa tuwi-tuwi na kami ay marami ng material na bagay at ng pera, barya-barya na lang para sa inyo. Ng pera, ng tithes and offering, ng oras, tira-tira na lang lahat. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sapagat kami mga hangal. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na madalas
nakakalimutan ka namin. Totoo naman, Lord, na yung mga mangungutang, mabilis pong makalimot. Pero yung mga nautangan, tandang-tanda kung sino yung umutang sa Kanya. Kaya Lord, patawad po. Utang namin sa inyo yung buhay namin. Patawad po. Dahil sa kabila ng aming mga kabalbalan, binigay niyo yung buhay niyo sa amin. You chose to give your life as a ransom for many. That's the fact. That's the truth, Panginoon, na dapat namin laging maintindihan sana sa church. Kasi kami sa church, Panginoon, kukunti na nga lang kami, hindi pa kami nagkakaisa. Kanya-kanya kami. Patawad, Panginoon. Patawad po. Lord, di ba pangako po ninyo na sa ayot sa gusto namin, gusto po niyo lahat kami magkakaisa, lahat kami sama-sama, lahat kami, there comes a time na magagather kaming lahat at sa plaza, sa lahat ng mga public place, magagather kaming muli, Panginoon. At hindi lang kami sasayaw, hindi lang kami sasamba, hindi lang kami, Panginoon, yayaw-yaw, kundi lalablob kami, Panginoon. Bababad kami sa presensya niyo, O Diyos. Gusto naming uli maranasan ito, Panginoon. Panginoon, di po ba sabi po ninyo, anumang aming hingin, ayon sa inyong kaloob ay ibibigay nyo. Kaya gusto po naming mangyari uli ito, Panginoon, na bumalik sa normal ang mga buhay namin. Gayon din, Panginoon, dalangin namin na malaya na kaming makakakilos, makabisita, makapag-Bible study. Sa mga miyembro namin, Panginoon, nakagapi, nakagapos, sobrang takot sa sakit na to. Nakakalimutan namin na hindi po, Panginoon, dapat naming katakutan kung ano mga variant meron nito. Sapagat ikaw ang aming Alpha at Omega. Wala ka mang pakialam sa Delta na yan at kung ano-ano pang mga pangalan na ibinibigay nila. Ikaw ang aming Alpha at ikaw ang aming Omega, Panginoon. Ikaw ang umpisa at ikaw rin ang magtatapos nito. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po. Maasa kami, Panginoon, na kung kailanman magyayari, na bumalik kami sa normal, pagkalooban niyo po kami ng pasensya, Panginoon, at lawak ng aming pangunawa. Dahil kapos na po kami. Kinakapos na po kami. In Jesus' name. At tulungan niyo kami, Panginoon, na yung mga padre di pamilya ng aming mga tahanan, hindi sila mangunguna sa kung ano mga inuman. Mangunguna sila, Panginoon, dapat manambahan sa loob ng tahanan. Manguna sila sa pananalangin. Manguna sila dapat sa mga bagay na spiritual. This is the time. This is the time, Panginoon, na manumbalik kaming lahat sa iyo. Kaya tulungan niyo po ang bawat tahanan. Bisitahin niyo po, Panginoon, ng inyong Espiritong Banal. Maraming salamat po. God, there's only one life that soon will pass. Only what's done for Christ will last. Salamat, Panginoon, maliwanag sa amin yan. Dapat ang success namin must be defined sa karakter meron kayo. Thank you po, Panginoon. Maraming salamat. We will continue on hoping and praying, Lord God. And we will continue on worshiping you, Lord. Sa bahay man, sa pangsarili man, o kahit man saan kami, Panginoon. Hindi hadlang ang lahat ng ito. Sapagkat meron kayo laging paraan. O Diyos, lagi kayong may paraan. Salamat po. Napakabuti po ninyo. Panginoon, napakabuti po niyo. Noon, ngayon, kailan pa man. Kaya Lord, sa kabila ng marami kaming mga katanungan ngayon at magulo, sa maraming sinasabing ngayon ng mga tao, Panginoon, na magulo, isa lang ang malinaw sa amin. Napakabuti mo, noon, ngayon, at magpakailan pa man, at ikaw'y tapat sa inyong mga pangako, na patuloy naming pangahawakan, Panginoon.
Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang inyong iglesia na sa kabila ng lahat na to, makita pa rin namin matining na matining, malinis ang mensahe po ninyo. Wala kaming ibang pakikinggan, wala kaming ibang hahanapin. Mukha nyo lang, Panginoon, at ang inyong mga salita. Panghawakan po namin yung pangako na that if we seek first your kingdom and your righteousness, Lord, pangako po ninyo yan. Ipagkakalob niyo po sa amin ang aming hinahanap. So we'll delight ourselves before you, Lord. And you will give us the desires of our heart. At wala na po kaming dapat i-desire sa buhay na to. His name is Jesus. And that's you. And thank you, God. Purihin po kayo, Panginoon, sampahin ang ngalan mo. Itataas ka namin lagi, Panginoon. May madidinig man kaming awitin, Panginoon, o wala, itataas ka namin lagi sapagat patuloy pa rin namin kayong naramdaman sa puso namin. Luwalatiin ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Sa iyo po ang kapurihan. Amen at amen. Thank you po. Thank you, God. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Narinig natin yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor, panalangin sa ating bansang Pilipinas, sa buong mundo. Lahat ng Kristiyano ngayon, kailangan manalangin upang hindi madaig ng kaaway na maisara ang kaharian ng Diyos dito man sa lupa. Namnamin natin yung mga panalangin. Padama natin sa Diyos yung ating kailangan upang ibaba ng Diyos yung ating hinahanap sa Kanya. Tayo ang ginanap dito sa lupa para ihayag ang Kanyang kaluwalhatian, ang Kanyang plano dito sa mundo. Huwag tayong madala sa takbo ng mundo ngayon. Minsan, ibabagsak tayong mga anak ng Diyos, tayong mga lingkod na ipinili niya, kailangan natin iisa ang puso, iisa ang layunin na nais ng Diyos sa atin. Huwag tayong madaig sa nais ng mundo ngayon. Kailangan itong ginaganap natin ngayon, mapagtagumpayan ng mundong ito. Ang mga lingkod niya, kailangan natin ipanalangin, hindi lamang tayo ang sila ang mananalangin sa atin. Kailangan ngayon, ang mga lingkod niya ay ipanalangin natin mga anak ng Diyos. Kung wala sila, hindi magaganap ang kalooban niya dito sa mundong ito, ang kanyang salita. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-iikapo. Isang ikapo na binigay ng Lord para ibalik sa Kanya. May babasahin lang po ako. Makinig po kayo. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Ano ba yung pinakamainam na ani na iahandog natin ngayong araw na to sa Diyos? Una, binigyan tayo ng trabaho. Hindi hinahangad ng Lord na ibigay natin araw-araw. Sa tuwing na aani tayo, yun ang ibigay natin sa Diyos. Hindi kailangan na mas lagpas yung ibibigay natin galing sa ating puso, yung ani na ipipagkakalob natin sa Diyos. Hindi natin ngayon kailangan na yung kayamanan. Hindi natin kayang ibigay yun. Yung kayamanan na hinihinahangad ng Lord ngayon, ipagkaloob natin sa Kanya. Parangalan natin yung pasasalamat. Yung Kanyang papuri. Sa mga oras na to, kahit nasa bahay kayo, nananamba, nakikinig ng salita niya,
Gawin natin sa bukal ng kaating puso. Parangalan natin ng Diyos. Mayaman ka man, sapat lang, yung ani na binigay sa atin ng Diyos, ibabalik lang natin sa Kanya. Trabaho, tagal nating may trabaho mula pa sa umpisa. Hindi tayo ginutom ng Lord, pero binigyan tayo ng trabaho para ibalik natin sa Kanya ito. Sige po, mga kapatid, church, nasa bahay man, ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang pagsamba, yung ating ipagkakaloob sa ating Panginoon upang magamit natin sa kalwalatian niya sa iglesyang ito. Malaganap ang kanyang salita. Sige po, habang tayo'y nagbibigay, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po tayong lahat. Bigyan natin ng parangalan ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Pasalamatan natin lahat. Lahat tayo mananalangin. Lahat tayo kung ano yung bukal ng puso mo, idulog natin sa Panginoon. Ilagay natin sa Kanyang yaman dito sa ating harapan. Sige po, pandalangin tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga oras na to. Dakila ka. Salamat po sa kagalingang ipinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po sa paalala niyo sa mensahe ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Binigay niyo po, Panginoon, ang love mo, Panginoon, sa amin. Hindi mo po kami, Panginoon, ginutom. Pinagaling niyo pa nga po kami, kahit kami may pagkukulang sa iyo, Panginoon. Kahit minsan, Panginoon, naalala lamang po namin kayo kapag meron kayo ibibigay sa amin. Lord, sa mga oras na to, pagpalain niyo po lahat ng may hanap buhay ngayon, Panginoon, sa bawat pamilya na narito sa aming lugar, sa aming bansa, sa aming bansang Pilipinas. Hallelujah, Lord Jesus. Maging ang gawain po namin, Panginoon, kahabagan mo, Panginoon. Buksan mo sa mga oras na to ang iyong puso at ihayag mo, Panginoon, ang nais mo. Salamat din po, Panginoon, dahil kami nakakapagbigay na may bukal sa aming puso. Lord God, salamat po, Lord. Kung kami may negosyo na ipinagkatiwala niyo, Panginoon, sa amin, sa mga taong may pusong magbigay sa pamamagitan ng iyong pagpapala, Panginoon. Lahat na may hanap buhay, Panginoon, lahat ng negosyante ngayon, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, ibalik mo. Kahabagan mo. Magsimula kami, Panginoon, sa mababang kalooban para sa iyo, Lord God. Susunod kami sa iyo, Panginoon, na walang kapalit, Panginoon. Dahil ito ang nais mo. Masiyahan kami sa ibinibigay mo. Magkaroon kami sa ibibigay mo, Panginoon. Itong iglesyang ito, Lord God, hiningi po namin ng kapatawaran sa bawat iglesia na daig kami, Panginoon. Nagsara lahat. Ngunit ang iyong mga anak nagpapatuloy. Hindi namin hahayaan ang kaaway ang mag-control sa amin, kundi kayo, Panginoon, ang malayang magbibigay sa amin. Isisigaw namin ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Lord, nilalapit po namin ngayon sa mga oras na ito ang aming presidente. Ito po, Lord, ang aming offer, Panginoon, sa iyo. Yung aming presidente, kahabagan mo. Tulungan mo po siya. Bigyan mo po siya ng karunungan. Dahil ang aming bansang Pilipinas nagnanais, Lord, ng kalayaan upang magawa namin ang kalooban mo. Hayaan mo, Lord God, katagpuin mo po ang aming presidente. Katagpuin mo ang aming kabinete. Katagpuin mo, Panginoon, ang aming Senado. Katagpuin mo, Panginoon, ang aming doktor. Katagpuin mo, mga teacher. Lahat ng narito ngayon sa amin, Panginoon, bansang Pilipinas. Hiningi ko po ito ng tawad. Alam ko po, Lord God, sa mga oras na to, ipagkakaloob mo po ang aming mga hinihiling sa iyo na mapalaya ng banal mong espiritu ang aming bansang Pilipinas. Ang buong mundo. Kung ito, Lord God,
pinadama mo, Panginoon, sa amin dahil kami nakakalimot. Muli niyo pong ibalik sa amin ito, Panginoon. Huwag niyong hayaan na mawala ito sa amin, Panginoon, upang lahat ng tao dito na kailangan mo, Panginoon, maibalik namin sa iyo. Bigyan niyo lamang po kami ng lakas ng loob. Hallelujah, Jesus. Maging ang mga lingkod mo, Panginoon, na nanghihinayang. Lord, itouch niyo po ang puso nila. Paglabanan ang lahat ng mga pagsubok sa aming bansang Pilipinas. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kung ano man ang nasa puso namin, Lord God, hayag po ito sa inyo. Salamat po sa mga nagbigay dito, Panginoon, sa tithes and offering, Lord God. Pagpalain niyo po ito at yung lahat ng walang trabaho sa bawat pamilya ng aming bansa. Kahabagan mo, bigyan mo sila ng trabaho upang maibalik uli, Panginoon, ang lakas nila at mabigyan ng pangangailangan ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po itong lahat. Linisin niyo po ito, ang aming puso, ng inyong banal na dugo. Hayaan mo, Lord God, malaya kaming isigaw ang pangalan mo sa kabutihan mo po sa amin. Sa kagalingan, sa lahat ng ito, Lord, papagalingin niyo po kami at hindi kami matatakot. Lalabanan namin ang hamon ng mundong ito dahil kailangan niyo po kami dito sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat po sa worship. Salamat sa lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang pangalan mo sa mga oras na to. Dakila kang Ama. Makapangyarihan kang Ama. Mapagpagaling kang Ama ng aming buhay sa mundong ito na pansamantala lamang namin tungtungang ito. Kayo pa rin po ang magiging Diyos namin, Ama, ng paggagaluin namin sa mundong ito, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen ng amen.